Good afternoon, brilliant people. This is Robert Bergaza, and welcome to Jobber Talks. It's been a long time since the last time when nag-update ako sa inyo about my life here and everything that I need to answer about the questions na natatanggap ko from my videos that I already uploaded on my social media platform. So since today I still have my a little time to talk to you because after this I also need to prepare so many things for my classes tomorrow and the rest of the week. So before we're going to start our super tiring night tonight, I'm going to talk to you about the reality here in Taiwan, and hopefully you will understand and also give value to the kind of reality that you have right now back in the Philippines. What I mean is like you have to balance, you have to nuance the situation. If you really go here or you stay in the Philippines na lang for good, improve na lang yung educational attainment ninyo para lumaki naman yung sahod at saka magpa-promote kayo. It's up to your decision, but this is the reality here in this country. You know what? To be honest with you, in Taiwan kasi, hindi po ang mga estudyante ang ating kalaban. Hindi po ang mga estudyante ang nagpapahina sa atin. Hindi po ang estudyante ang nakakapag-demotivate sa atin to keep going. But yung atin pong mga partners. Yes, kaya nga sabi ko, kung wala lang sanang partnership, kung wala sanang mga local teachers na makikipag-collaborate to us, ang ganda-ganda sana ng buhay natin here. However, hindi po kasi yan ang reality. Ang reality kasi dito, we need to work with the local teachers. And now, kung ang local teachers mo medyo may pagka-demanding, medyo palautos, mataas yung standard, kahit ano-ano na lang sasabihin sa'yo, kahit ano-ano na lang ipapagawa sa'yo and whatsoever, mahirap siya yung kasi may mga tao na ang hirap talagang pakisamahan kahit na napakabuti mo na, pinapakita mo na lahat ang kabutihan sa mundong ito, hindi pa rin sapat, 'no? Kasi parang meron siyang gustong or meron siyang hinahanap that you cannot give or talagang insecure lang siya sa sitwasyon mo at sa status mo in this particular country. So, she's going to challenge you every day. Kaya yun po ang pinaka hindi ko nagustuhang reality here in this country na dapat nating maintindihan once we're here. Kasi po, yung mga magaganda po ninyong nakikita sa social media ngayon, sila po yung mga pinagpala. Pinagpala po sila dito sa Taiwan because nung nagtrabaho sila, na-assign sila sa school, na ito yung environment, super ganda, yung mga co-teachers nila, napaka-humble, napaka-bubuti, yung collaboration nila, napaka-smooth. Kasi ganito yan, once na yung foreign teacher, siya yung nagdedesisyon. Kumbaga pini-present lang niya yung gusto niyang gawin sa klase niya, ta's yung, mga local teachers makikinig lang din, "Anong gagawin ko? Ano yung contribution ko?" Yun yung magandang collaboration. Pero kapag natapat ka sa school na yung mga locals ang nagdedesisyon, 'no, and then you're just simply following the decisions that they're going to give you, mahirap po yun. At sana'y hindi po ganun ang magiging buhay niyo dito sa Taiwan kasi you will suffer a lot. Yan talaga yung magiging sitwasyon. Kasi piruin mo, different teachers ang tatrabahuin mo or makikipag-collaborate ka and then different yung kanilang presentation and that the things that you want you to do. Kasi nga, yung kagustuhan nila, ang gusto nilang masunod. Not yung kakayanan mo to teach and how are you going to contribute and to share what you have. Ganon. So, mahihirapan ka talaga all throughout the situation. And at some point, andito ako ngayon sa kwento na binibigay ko sa inyo. Ito yung, kumbaga, tinatahak ko ngayong landas. Kaya sabi ko, medyo nahihirapan po ako. May nangyari po last week na hindi ko pa hindi pa ako ready ikwento sa inyo dito. May perfect time for me to share that one to you. Pero sa pagstay ko dito sa Taiwan, that was the most horrifying moment na na-experience ko. It was so traumatic for me talaga. Yes, parang sabi ko talaga sa sarili ko nung time na yun, my God, titigil na ba ako? Ito na ba yung last? Pero at the end of the day, upon reflection, yung alam mo yung umiyak ako sa Panginoon, ano ko sa kanya, parang ikinuwento ko sa kanya yung pinagdadaanan ko and then humingi ako sa kanya ng idea na kung ano yung gagawin ko sa situation na ito. Meron
naman siyang binigay sa aking sagot na yun ang susundin ko for now. Kasi mas mahalaga pa rin po sa akin na nasunod ko po yung desisyon ng Panginoon. At all times naman siya naman yung gusto kong mag-direct sa life ko. Kaya kahit papaano ngayon medyo gumaan-gaan yung ating life mga may dear, pero andun pa rin ako sa trauma, andun pa rin ako sa difficult moment ng buhay ko here in Taiwan. Pero yun talaga yung reality ng abroad eh. Yun talaga yung reality ng another country. Walang kasiguraduhan ang lahat, no? Nobody can tell what will happen tomorrow. So kung ano yung nangyayari sa'yo ngayon, you have to be happy and enjoy. Kasi hindi natin alam na bukas iba na po yung magiging landas na tatahakin natin. 'Di ba? So ako naman po, kung ano po yung desisyon ng Panginoon, I'm okay. But so far, ang sabi niya sa akin, Robert, you keep going kasi may inihanda ako sa yung magandang bagay in the future. Parang naniniwala din po ako sa idea na, alam niyo yung konsepto natin na pag napakadilim na nung sitwasyon, napakahirap na nung daanan, napakahirap na nung sitwasyon, ibig sabihin nun, malapit ka na doon sa success na pinapangarap mo. Malapit ka na doon sa sitwasyon na pinapangarap mong maging buhay mo, parang gano'n. So, I'm still in the process of accepting my reality right now. Mahirap po siya pero uunti-untiin ko pong tatanggapin ang reality na ito until such time na I have the opportunity already to venture another journey. So, parang gano'n na lang yung iniisip ko ngayon mga my dear. Pero sa totoo lang, nahihirapan ako. Kasi iba yung feeling na hindi mo gustong, alam mo yung wala kang motivation to work. Kasi iba yung pangit siya. It's a pangit environment. Alam mo yun? Ganun siya na pagkasabi. Pero you know what? May nakita akong post kanina ba na kahit gaano ka chaotic yung environment ng kung saan ka ngayon nagtatrabaho, kung gaano ka difficult yung situation mo ngayon sa buhay, as a teacher, isipin po natin na may mga estudyante tayong nagmamahal sa atin ng tunay at naghihintay sa atin every time na pumapasok tayo sa kanilang klase. Kasi I have that eh. Sa ngayong sitwasyon ko ha, I have that. May mga estudyante ako dito na pag naglalakad ako sa hallway, even if it's hard for them to talk English, they're trying their best to say hello to me. And then may ibang mga estudyante doon, teacher, I love you. Talagang in-express nila yan sa akin na I love you, teacher. Yung mga third graders ko especially kasi isa sila sa pinakamahal ko talaga dito. Yung level na yan talaga yung pinaka-excited kong turuan every week. So, may mga estudyante ako na while they're cleaning the ground in the morning, pag dumadaan ako, sumisigaw sila na, teacher, I love you. Ganun. So parang napaisip din ako ba na instead of like giving up, kasi mahirap yung sitwasyon, why not fighting for another chance and ipagpatuloy ang laban and then tingnan natin kung ano yung mangyari at the end of the line kasi hindi pa naman tayo umabot sa mundo na we have to really end up the journey. Wala pa naman doon sa punto na talagang there's no more chance for you to recover. Although, nandoon ka sa difficult na situation but hindi pa naman na-conclude yung situation. You still have your chance to keep going and push yourself harder kung hanggang saan po natin kakayanin. 'Di ba? So, yun po yung update sa buhay ni Jobert ngayon. Medyo tagilid yung ating sitwasyon to be honest with you. And alam kong masaya yung aking mga kalaban ngayon. But it's okay if you're happy. Kasi may mga tao na masaya po sila na nahihirapan yung iba. It's okay. But ako po ay magpapatuloy pa rin sa aking journey here at magpapatuloy pa rin sa buhay na sinimulan ko at pinangarap ko kailangan tapusin natin to ng may maganda po tayong marating in the future. Okay? So, hindi pa po magtatapos ang aking chapter in Taiwan because some of my friends and other people na nakakapanood ng aking mga videos, they thought that I'm going to end up na talaga my journey in Taiwan sa mga post ko and how I express myself recently. No, that's not a point. I'm not going to end up my journey here for now, but I'm going to find a solution for this one for us to feel better kasi at the end of the day, mas dapat mahalin natin at i-prioritize ang ating self all the time. Kahit anong mangyari, dapat number one po natin yung ating mga sarili. Okay? If hindi na talaga kaya, then that's the time we have to decide. But for now, patuloy po ang ating laban. Bye-bye!